para sa mga hindi rin nakakaalam, sinut ko yung buong travel video namin gamit lamang yung cellphone ko. What's up mga boss? Ako nga pala si Mark and welcome to Makoy TV. Mga boss, maraming salamat sa mga nanood na, sa mga nag-like, nag-comment ng positive, mga nag-message sa akin guys tungkol dun sa video. Salamat ng marami dahil na-appreciate nyo, pinaghirapan kasi namin ng sobra yon. And sa mga nag-subscribe, no, sa ngayon guys, kung nakikita nyo, nasa 101 na yung subscribers. Hindi ko alam kung mabilis yon para sa 3 days pa lang, pero progress yun eh. So masaya ako guys na ganun na lang yung mga nag-support. At sa mga hindi pa nakakanood, nasa baba yung link, panoorin nyo muna guys para mas ma-appreciate nyo yung pag-uusapan natin sa video na ito. Shinare ko tong video nung travel namin, hindi para magyabang na nakapag-travel na ako abroad, kundi para ibahagi yung experience. Kasi mga boss, naniniwala ako na ang mga content maker o yung mga vlogger na tinatawag, influencer din yan eh. Kaya yun yung isa pang tawag sa kanila. Kasi whether gumawa tayo ng maganda, nakaka-influence tayo sa iba. Kahit gumawa tayo ng mali, nakaka-influence pa rin tayo sa iba. So ako, sa pag-share ko ng video na yun guys, gusto kong maranasan yung experience ko eh. Kahit sa panonood lamang. Kaya natutuwa ako guys kay Daddy Moto na nag-comment ng sobrang natuwa ako sa message na yun kasi yun talaga yung goal ko eh. Gusto ko kahit sa panonood lang nila na maranasan nila kung ano yung naranasan ko kasi shinare ko guys every step of the way dun sa video. And dahil sa comment na yun, feeling ko natupad ko yung goal na yun. Parang mas fulfilling sa akin. So magpapatuloy na tayo sa totoong intensyon ng video na to. And yun ay ang ma-share ko sa inyo yung ilang tips, ilang basic settings na ginawa ko para ma-achieve ko yung video na yun. Kasi kung di nyo alam, sinut ko yung buong travel video namin gamit lamang yung cellphone ko. And para sa mga hindi rin nakakaalam, may dala rin naman akong DSLR, may dala rin akong tripod, kaya lang, naisip ko na travel video yung gagawin ko. Kung isa-shot ko siya sa DSLR na nakalagay sa tripod, parang masyadong walang action yung mga shots na magagawa ko kasi naka-steady lang yung tripod. Parang masyadong boring yun guys. Kaya naisip kong bumili ng gimbal. Yun yung para kahit naglalakad ka o tumatakbo ka, hindi pa rin maalog yung shot mo. And mas makikita mo yung adventure, yung action dun sa travel. Pag-usapan natin yung mamaya. Challenge ko rin yung sarili ko sa part na yun guys. Cellphone lang yun. Sabi ko, bahala na kung anong magagawa ko out of sa cellphone na meron lang ako. Hindi ako eksperto sa mga ganito, no? May konti ako nalalaman pero gusto ko lang i-share yung mga basic na steps na ginagawa ko, mga settings na nagbibigay naman ng magandang output sa mga trabahong ginagawa ko. Naniniwala naman ako na hindi naman kailangan maging ganun ka-expert ka, di ba? Para mag-share ka, para magbahagi ka. As long na alam mo yung sinasabi mo, as long na alam mo yung ginagawa mo, di ba? Walang masamang magbahagi sa iba. Ang una mga boss na kailangan natin i-consider sa pag-shoot ay ang exposure. Ano ba yung exposure? Ito yung balanse ng liwanag sa video mo. Siyempre, hindi ka naman manonood ng video na sobrang dilim o ng sobrang liwanag. Kaya lang, ang problema sa mga cellphone, karamihan sa mga to, naka-auto yung exposure. O yung pag tinapat mo siya sa maliwanag na eksena, bigla siyang didilim ng husto. Tapos pag tinapat mo naman siya sa madilim, bigla siyang liliwanag ng husto. So, ang pangit ng ganun guys, parang nag-flicker yung liwanag. Ang hirap i-edit nun. Pag ganun pa lang guys, parang hindi mo na siya magagamit eh. Kaya unang-una dapat, iset natin ng tama yung exposure. Para masolusyonan yun, pwede kayong gumamit ng app na open camera yung pangalan. Siya pa lang yung na-test ko na pwede mong baguhin yung ISO. Parang magiging DSLR yung setting ng cellphone mo. Tapos, pag okay ka na sa setting ng exposure mo, ready to go ka na. Pangalawa, is composition. Ito yung kung paano mo pinapakita yung nasa frame o yung paano mo ipapakita yung eksena. Nasa lower angle ba yan? Nasa upper angle? Mga ganon mga boss. Karaniwang ginagamit ng mga nag-shoot ng video. Yung rule of thirds. Tulad nito, kailangan mo lang i-place yung subject mo doon sa mga points kung saan nag-intersect yung mga line. Karaniwan yan guys, makikita mo sa mga shots. Ang pinaka-goal nyo lamang sa composition nyo is maipakita nyo yung eksena sa anggulo na hindi karaniwang nakikita ng mga tao. Hirap yun. Ano ba ang karaniwang angle ng tao? Siyempre, yung straight lang, yung nakatayo ka lang tapos nakikita mo. And doon pa lang guys, mag-iiba na yung dating ng video. Maging creative lang tayo sa pag-shoot. Huwag yung shoot lang kaagad. Take your time muna mga boss sa paghanap ng magandang angulo, magandang composition, bago mo i-shoot yung subject mo. Pangatlo, stabilize your shot.
Guys, malaking bagay sa video ang stable yung shot. Steady siya. Pero okay rin naman yung may mga maalog kang shot. Kung yun talaga yung gusto mong feel na maramdaman doon sa clip na yun. Kaya lang, kung magsisimula ka na maalog, tapos hanggang kalagit na napakaalog, no? Gaganahan ka bang manood nun? Hindi, parang sarap ibato ng laptop no? Pero seryoso mga boss, ang laki ng igaganda ng video nyo kung stable yung mga shot nyo. Or kung yung alog niya, yung shake ng video is talagang intention yung ilagay yon. Okay lang yon. Pwede kayong gumamit ng monopod, tripod, or gimbal. O yun yung mga motorized na pang-balance ng camera nyo para kahit naglalakad kayo or natakbo kayo, steady pa rin siya, hindi siya sobrang maalog, hindi siya yung nakakahilo. Ang sakit sa ulo nun. Ang sakit sa ulo nun. Ang ginamit ko dun sa travel video namin ay gimbal. Ang ginamit ko ay Zhiyun Smooth Q. Yun yung pang cellphone, guys. Bakit ko ginamit yun? Unang-una, dahil nga limited lang yung budget ko, hindi ko kayang bumili ng gimbal para sa DSLR na mabigat. Kasi nagre-range yung presyo nun sa 40,000. Mga 30 to 40,000. Sobrang mahal nun, guys. Para sa ilang beses ko lang naman magagamit, di naman lagi. Kaya nagsettle talaga ako dun sa gimbal na lang kasi mura siya. And take note mga boss, kung alam nyo na travel video yung gagawin nyo, as much as possible, dapat compact lang yung dala nyo o kukonti lang. Hindi yung may tripod ka, may malaki kang camera, may bag ka pang malaki. Kasi napakahirap nun, guys. Pag nagta-travel ka, mayat-maya kayo lakad, mayat-maya kayo sakay, mayat-maya kayo akyat dito, akyat doon. So nakakapagod ng sobra yun. Ako naman, kaya nagdala ako ng malaking SLR, malaking tripod, sa kadahilanang alam ko na pag nasa isang tourist attraction kami at may family picture kami, mawawala ako sa picture pag wala akong tripod. Yun ang buhay ng mga photographer, guys. Lagi kang wala sa picture. So talagang tiniis ko na lang eh. Bahala nang mahirapan ako. At least, nandun ako sa picture. Kaya naman pag tinitingnan ko yung mga picture namin, hindi ko na naaalala yung hirap, guys. Nakalimutan ko na yun. Ang nakikita ko na lang, yung masayang picture namin na kasama ako, guys. Kaya yun, nagiging worth it yung hirap na naranasan ko noon, na panandalian lang naman. Pero as much as possible, kung pwede namang hindi kayo magdala ng tripod na malaki, huwag na kayo magdala, guys. Pang-apat mga boss, plan your shots. Siyempre, dahil may itinerary kayo sa pupuntahan nyo, dapat guys, naka-oras din o naka-plano yung mga shots nyo. Kasi nakaka-frustrate, nakaka-burnout kung buong araw kayo naggagala, tapos puro ka lang shot ng shot, puro ka lang shoot doon. Guys, hindi mo na na-enjoy yung mga pinakamahalagang pinuntahan nyo. Diba? Ang saklap noon, guys. Pag-aalalahanin mo yung mga moment, naaalala mo lang yung harap ng camera kasi nag-shoot ka lang. Kaya nga kayo nag-travel mga boss kasi gusto nyo mag-relax, gusto nyo mag-unwind. So guys, i-limit nyo lang yung shot nyo. Pwedeng pagpunta nyo sa isang lugar, mag-set ka lang kahit 10-20 minutes, mag-shoot ka dyan. I-shoot mo yung kasama mo para may katibayan siya na pumunta siya doon. Enjoy the moment. Enjoy your family. Enjoy your friends. Yun yung goal, guys. Yun yung unang-unang goal kung bakit kayo umalis. Diba? Hindi yung mag-shoot lang. Number 5. B-roll. Ito yung mga alternative shot, no? Usong-uso to sa mga interview. 'Di ba? Pag ini-interview yung tao, tapos biglang may sisingit na video tungkol sa buhay niya, anong trabaho niya, anong ginagawa niya sa bahay. Yun yung mga B-roll, guys. Kunwari, sinat nyo yung pinaka-main attraction, yung statue. Ipapakita nyo rin, guys, yung nasa paligid niya. Yung mga tao, ipakita nyo yung mga pagkain sa paligid para maintindihan ng mga nanonood na, kaya pala maraming tao dyan kasi ang daming pagkain, ang daming bagong bagay, halo-halo yung mga tao. Yun yung B-roll. At hanggat maaari, mga boss, mag-shoot kayo ng maraming B-roll. Kasi, pag nasa editing na kayo at kinapos kayo ng video na pangtapal, hindi na kayo makakabalik doon sa pinuntahan nyo para mag-shoot ulit para may pantapal doon. No? So, mag-shoot kayo ng maraming B-roll, mga boss. At ang huli, mga boss, is yung editing. Pero dahil mahabang proseso ang editing siguro, separate na video na lang natin yun. No? Yun lang naman yung mga basic na kailangan yung malaman. Kung paano mag-shoot ng tama. Kasi kahit gaano kayo kagaling na editor, kung sablay yung pag-shoot, talagang mahihirapan kayo eh. Pero kung ginawa nyong okay na yung shoot pa lang, sa editing, napakadali na lang yan. Mga boss, basic lang yung mga shinare ko, pero kung gusto nyo pang matuto, napakaraming tutorials dyan. That's it mga boss. Maraming salamat sa mga tumatangkilik, sa mga nagsusubscribe. Guys, kung na-appreciate nyo yung video, subscribe lang kayo and hit the notification bell para ma-update kayo kung may bago akong upload. Magkita-kita tayo sa next na video. Makoy TV, out!